Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Faye Jacelis Jimenez. Bago natin simulan ang ating talakayan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at inaanyayahan ko si Binibining Avril sa pamumuno ng panalangin. Bago kayo umupo, pakiayos muna na iyong silid at pakipulot ng mga kalka. Ngayon naman ay gusto kong malaman kung may lumiban ba sa klase? Wala. Okay, walang lumiban. Ayos. Magandang buhay! Ako nga po pala si Binibining Faye Jacelis Jimenez from BSc Filipino 3A at ngayon ating tatalakayin ang pagkikinig sa kurikulum. Ngayon naman ay narito ang ating alituntunin sa klase. Una, bawal mag-ingay. Pangalawa naman ay makinig sa guro. Pangatlo ay makilahok sa klase. Ang pang-apat naman ay dapat marunong kayong rumispeto. Ngayon ay maglaro muna tayo. Ang tawag ng ating laro ay pakinggan mo ako. May i-play ako mga music at nais kong hulaan ninyo kung ano ang aking i-play. Maayos ba? Simulan na natin. Avril? Grade 5 po. Tama. Sunod naman ay Miss Janine? Tama. Ang pangatlo naman ay Dito, naabot. Tagamit ng bell. Isa ka ng bell. April? Tama. Ngayon ay nalaman niyo na, may idea na ba kayo kung ano ang ating talakayan? Yes, pakikinig ang ating talakayan. Ngunit bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, gusto kong malaman ninyo ang ating layunin ngayong araw. Natutukoy ang mahalagang elemento ng maikling kwento na ipapahayag sa sariling salita ang aral na narinig sa kwento at nakapagsasagawa ng isang listening-based activity ng pagtukoy. Ngayon, ang ating talakayan ay maikling kwento. Makinig kayo ng mabuti dahil kinakailangan ko ang inyong pandinig. Ang maikling kwento ay may mga iba't ibang mga kamunahing kinakailangan para makakwento. Unang-una na ron ang tauhan. Ang tauhan ay may tatlong bahagi. Ang pangunahing tauhan o ang protagonista, ang pangalawa naman ay pantulong na tauhan or supporting character or supporting role, at ang pangatlong tauhan naman ay ang kontrabida o antagonista. Pangalawa naman ay ang tagpuan, ang lugar kung saan magaganap ang kwento at ang panahon, kung anong oras, kung anong mangyayari magaganap ang kwento. Pangatlo naman ay ang tagpuan, kung ang kwento ay tumataas ba or rising action, ang kwento ay bumababa ba or falling action, at ang wakas. Pang-apat naman ay ang tunggalian. May 5 tunggalian tayo, ang tao versus tao, tao versus sarili, tao versus kalikasan, tao versus lipunan, at tao versus teknolohiya. Pang-5 naman ay ang tema. Ito ay ang pangunahing ideya ng kwento. Meron itong love, hope, friendship, mga science fiction, fun fiction, meron din tayo comedy, war, horror, at meron din tayong pamilya, pagkakaibigan. Kahit anong tema ay pwedeng gawin o pwedeng gamitin para lumikha ng isang maikling kwento.
Ngayon ay atin namang tunghayan ang alamat ng bagyo. Babasahin ko ang kwento at makikinig lamang kayo. Naintindihan ba? Mabilis ba ako magsalita? Okay. So ngayon ay pakinggan niyo ang kwentong aking babasahin, okay? Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, napapalibutan ng mga kabundukan, naninirahan ang isang bata na nagngangalang Bagwis. Siya ay kilala sa buong bayan dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagkalinga sa mga hayop at halaman sa kanilang lugar. Mahal na mahal siya ng mga tao dahil kanyang malasakit sa kalikasan. Si Bagwis ay may kakaibang kakayahan, kaya nais niyang makipag-usap sa hangin. Sa tuwing humiihip ang hangin, naririnig ni Bagwis ang mga kwento ng kalikasan. Ang hinaing ng mga puno, ang mga hiling ng mga hayop, at dahil dito, siya ay madalas na tagapamagitan ng kalikasan at ng mga tao. Isang araw, isang napakalakas na init ang dumating sa kanilang bayan. Ang mga halaman ay natuyo, ang mga ilog ay umabaw, at ang mga hayop ay naghihina. Nangamba ang mga tao at humingi ng tulong kay Bagwis. Bagwis, kausapin mo ang hangin. Kailangan natin malaman kung ano ang nangyayari. Pakiusap ng matanda sa kanya. Agad na sumama si Bagwis sa tuktok ng pinakamataas na bundok at tinawag ang hangin. Hangin, ano ang kailangan namin gawin? Ang aming bayan ay nauuhaw at ang init ay masyado ng malupit. Sumagot ang hangin. Nais ng kalikasan na ikaw, Bagwis, ay magdala ng balanse sa bayan. Ngunit may kapalit. Kailangan mong isakripisyo ang iyong sarili upang muling dumaloy ang ulan. Nag-isip si Bagwis. Mahal niya ang bayan, ang mga halaman at ang mga hayop. Kaya pumayag siya sa kahilingan ng kalikasan. Kung iyon ang kailangan upang iligtas ang lahat, handa akong magsakripisyo, wika ng Bagwis ng buong tapat. Nang sumapit ang hating gabi, hinipa ng malakas na hangin si Bagwis at itinangay siya patungo sa kalangitan. Sa kanyang pag-akyat, nagdilim ang langit at nagsimulang mag-ipon ang mga ulap. Lumabas ang malakas na kidlat at narinig ang umalingaw-ngaw na kulog. Mula kay Bagwis, isinilang ang unang bagyo. Dahil sa bagyo, muling bumuhos ang ulan sa bayan. Ang mga ilog ay muling napuno, ang mga halaman ay bumalik sa kanilang dating sigla, at ang mga hayop ay nabuhay muli. Ang mga tao ay nagpasalamat sa sakripisyo ni Bagwis. Simula noon, sa tuwing dumarating ang bagyo, naaalala ng mga tao si Bagwis. Ang batag nagmahal at nagsakripisyo para sa bayan. At ang itinuro ng alamat na ang bagyo ay hindi dapat katakutan, kundi isang paalala na ang kalikasan ay kailangang respetuhin at alagaan, tulad ng ginawa ni Bagwis. So ngayon natapos na natin ang kwento. Nais ko munang magtanong sa inyo kung ano ba ang inyong naintindihan. Binibining Christina? Naintindihan sa alamat ay ang alagaan ng kalikasan. Maraming salamat. Sa iyong pananaw naman, Binibining Avery, ano ang iyong naintindihan sa ating kwento? Maraming salamat. Ikaw naman, Binibining Janine, ano ang naintindihan mo sa ating kwento, sa ating alamat hindi nasa? Mahal mo ang bayan, mga halaman, ang kalikasan, kaya may sagutin ang sarili. Nakikita ko talaga at napapansin ko na nakikinig talaga kayo at ginagamit niyo talaga ay yung sense of hearing. Ngayon, nais kong sagutan niyo ang katanungan ito. May pagkakataon ba sa inyong buhay kung kailan kayo ay naging aktibong tagapakinig? Binibining April?
po. Bigyan mo ako ng espesipikong halimbawa ng iyong buhay. Ano po, kapag ang kaibigan ko ay nag-share sa akin ng experience sa life, tapos ko ay binibigyan ko ng Ikaw naman, binibining Janine. Kapag naging isang pilot, pinipapasa sa mga Tama. Ikaw naman, binibining Christina. kapag may nag-aaway sa kapitbahay. Pakikinig. Ayusin mo yung sagot ni Christina. Kapag may nag-aaway sa kapitbahay. Tsaka ako pakikinig na seryoso. Alam mo bang hindi mabuti ang makinig sa mga away ng kapitbahay? Huwag mo ulit ulit yun, binibining Christina, dahil hindi yun maganda at hindi yun kaaya-aya sa isang babae na nakikinig sa mga away ng kanilang mga kapitbahay. Naintindihan mo ba, binibining? Yes. Okay? So ngayon ay nais kong kumuha kayo ng sangkapat na papel at sagutan ang aking mga tanong. Unang katanungan. Bakit kayo nakikinig sa kapwa? Pangalawang katanungan. Bakit mahalaga ang pakikinig? Pangatlo, kung kayo ay nasa sitwasyon na kayo ay nagsasalita, may nakikinig ba sa inyo? Ipasa na yung mga papel. Ngayon, bago natin tapusin ang ating talakayan, nais ko munang bigyan kayo ng isang takdang. Ito ay Hear Me Out. Nais ko maghanap kayo ng isang pelikulang hindi nyo pa napapanood at i-examine gamit ang tono ng pananalita ng bawat tauhan. At kilalanin kung ito ba ay isang bida o pangunahing tauhan, kontrabida o antagonista, o supporting role. Sagutan ang tanong ay, pagkatapos nun ay nais kong sagutan nyo ang tanong na bakit mahalaga ang pakikinig sa ating pang-araw-araw na buhay. Ilagay nyo ang sagot sa 1/2 crosswise. May mga tanong ba kayo? Kung gayon ay natapos na ang ating talakayan, maraming salamat. Ito naman ang rubrics para sa inyong mga takdang aralin. Ipasa nyo iyon sa muli nating pagkikita. Natapos na ang ating talakayan. Naway humayo kayo at magparami. Maraming salamat. Ako nga po pala ulit si Binibining Faye Jazan S. Jimenez from ESC Filipino 3A. Maraming salamat at magandang buhay. Salamat po, Teacher Faye. Purihin, Jesus at si Maria.